Samantala, patuloy pa rin na tinutugis ng pwersa ng militar ang grupo naman ng MNLF Miswari Faction. Ayon sa AFP, mula sa 300 ay higit kumulang 100 miyembro na ang nasa 3 barangay sa Zamboanga City. Ang detalye naman ng ulat mula po sa aming kasamang si Waywaya Macalma, live naman mula sa Campo Aguinaldo. Aya, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo. Pumatak na sa ika-9 na araw ang sigalot na nangyayari ngayon sa Zamboanga City na kung saan posibleng malapit na ito matapos dahil umaabot na nga sa 70% ang nabawi at kontrolado na ng gobyerno mula sa 5 barangay sa Zamboanga City. Gayunman, hindi hihinto ang militar at pulisya sa momentum na kanilang nakukuha ngayon. Ayon kay Brigadier General Domingo Totaan, ang tagapagsalita ng AFP, Lipas ng 18 oras ay umaabot na sa 116 na mga bihag ang na-rescue ng mga otoridad. Sa ngayon ay less than 100 na lang ang mga rebeldeng nagtatago sa Santa Catalina, Santa Barbara at Mampang. Ngunit hindi naman pinabulaanan kanina ni General Totaan kung ano ang naging resulta ng kanilang isinagawang close air support kahapon ng alauna sa Zamboanga. Anya, posibleng gumamit muli sila ng air support ngayong araw. Pero ito ay nakadepende pa rin sa ground commander at kanilang sisiguruhin na walang sibilyan na madadamay. Gayunman, ang bawat kilos ng mga sibilyan ngayon sa Zamboanga ay kontrolado pa rin sa mga evacuation centers at sinusiguro ng otoridad na walang mga rebeldeng ang nakikihalubilo sa mga sibilyan o nagpapanggap nga ng evacuee. Kaya naman sa loob ng Ground Zero sa Zamboanga ay mabusising kinakapkapan at kinikwestiyon ang bawat individual upang siguruhin na hindi sila kasama sa mga rebeldeng nagpapanggap bilang mga sibilyan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Brigadier General Domingo Totaan, ang tagapagsalita ng AFP. We are very hopeful that these incidents in Zamboanga City will be over soon so that we can help out or probably translate our efforts into for the city, and we really, if it could be ended this very minute, that is the desire of the Armed Forces of the Philippines. Kirby, ayon naman sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umaabot na sa 16,533 na pamilya o 82,106 na individual ang apektado ngayon. Samantala, hindi naman matatawaran ang kabayanihan ng mga sundalong nakikita natin sa ilang araw ng kaguluhan sa Zamboanga City. Kaya naman saludo ang matataas na opisyal sa mga sundalong nasa Zamboanga ngayon na inaayos maging ligtas ang ating mga kababayan ng mga Zamboangueños na ilang araw nang naantala ang kanilang buhay dahil nga sa mga rebeldeng sumalakay sa kanila simula pa nitong September 9. Narito muli si Brigadier General Domingo Totaan. 9 days na, sir, and standoff pa rin tayo with the MNLF. I think this exemplifies or exudes the type of efforts that the soldiers have, meaning to say their dedication to duty. It's been 9 days wherein the soldiers have continuously effected their efforts to protect the whole of Zamboanga City and it's not only our soldiers on the ground but also soldiers outside the areas who have been probably in the same number of days who have been on alert, having security positions in order to prevent incidents. And I think we owe these soldiers our salute and our commendation for undertaking the best efforts that they have with, again, consideration the rule of law, our rules of engagement, and primarily is the protection of civilians. And our salute, our hats are taken off to them for undertaking this. Samantala, kinumpirma naman ni Totaan kanina na kung may kinalaman nga pagsabog nga dyan sa Davao City, kanila pa tong inaalam, Kirby, dahil nga inaalam nila kung ito may kinalaman nga sa grupong rebeldeng MNLF na nanggugulo nga sa Davao City o posibleng spillover. Ito ay kinukumpirma at inaalam pa rin ng mga otoridad sa ongoing investigation na nangyaring pagsabog sa Davao City kagabi. Kirby, yan ang pinaka-latest update mula rito sa Campo Aguinaldo.